just to make sure that whoever is president doesn't kill the environment. And he was the only one that said he was very fearless and very strong. And all my discussions with him, he has been non-negotiable about people's welfare. Yes. Ang pinakamalaking underground flood diversion facility sa mundo. Wow. Nasa ilalim ng lungsod, ang mga dambuhalang tunnel na kasing laki ng 2 football field. Ano kaya kung ikaw na lang ang Dina? Talaga. Puta, nakakamiss yung ganun ni Tatay Digong, no? Alam mo yun, alam mo yung pag nag-joke? What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Get it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan. Tuloy-tuloy ang laban hanggat walang nakukulong Sa katotohanan lamang. Magpapasko na, oy, ano ba yan? Puta, harap-harapang gaguhan no? Hindi puro drama, Puro hearing, wala naman nangyayari. lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa Tapos yung nanguha ng mangga na kulong. halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Puta, nakakasawa, no? Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Sabi nung nag-comment, mag-DJ na lang daw kaya ako, sobrang haba ng intro natin. Sumasalamin 1 minute and 37 seconds para sa mamamayan. Tao ngayon, kaka-social media, nauubos na yung pasensya. Laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, Katotohanan. katotohanan. Para sa bayan. Siyempre, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers at members natin dito sa Joe Malone TV. Walang iba kundi si JU Production, Ma'am Lona, Sir Larry Florina Dacumas, Paulos Lutong Bahay, Ma'am Lona, Danny Ubaldo, pati na rin si Manix Sangko. Yan ba ito mo pangalan? Ayos yun Manix Sangko. Siyempre, may mega love shoutout sa lahat ng love lang. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad. Yung mga OFW na laging nakikinig, nakikikuha ng balita, nakiki-update kung ano nangyayari sa kanilang inang bayan. Na baka mag-convince sa kanila na wag nang umuwi ng Pilipinas. Hindi, mega love shoutout po sa inyo lahat. Alam ko yung hirap nyo dyan. Yung sarap. Di ba? It's either onting sarap o malaking sarap. Pero syempre, I'm sure, gusto nyo umuwi ng Pilipinas. Pero sa ngayon, ayaw nyo. Hindi, joke lang. Shoutout sa inyo. Alam ko, even though hindi pa ako di ako nakapagtrabaho abroad, alam ko yung hirap. Yung hirap, it can be a different level of difficulty for some of us. Pero kung maiintindihan mo, magigets mo even though na hindi pa ako nakakapagtrabaho sa abroad, maiintindihan mo di ba? Yung hirap, yung sarap, yung mix emotion. Hindi lang siya hirap, hindi lang siya syempre puro sarap, di ba? Syempre yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, yung Luzon, Visayas, Mindanao, especially doon sa Cebu, sa Aurora, yung mga dinanas ng bagyo, I'm sure mahirap pero it have to happen Kumbaga, kailangan siyang mangyari. Kailangan may expose, kailangan may mangyari, at kailangan pagdaanan, di ba? Only God can stop all those nature calamities. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for exposing the truth, for waking up all the Filipinos na, alam mo yun, na nalulunod na sa social media at pinapaikot ng mga korap na politiko. Hindi ko sinasabi lahat hindi. Yung karamihan. Wag na yung iilan kasi parang konti lang yung iilan Di ba? Parang karamihan na talaga di ba? Ganun na nangyayari. Di ba?
Nakakainis, nakakasawa, nakakawalang kwenta. Ang hirap ipagtanggol ng bayan at ang hirap mong sabihin na sa mga banyaga na Pilipino ako. Di ba? Parang ang hirap na eh. Kasi parang, alam mo yun, parang sa panahon ngayon, yun nangyayari. Diyos ko, Santissima. Makahigop nga ng tao. Uy, na-miss na mga OFW. May taho ba dyan? Pa-comment nga dyan sa ibang mga OFW natin. Meron pa dyan? Sarap. Pasilip ko sa inyo yung renovation ng office natin. Gawa na yung bahay. Sa labas na part na lang. Finishing touches. Buo na yung kwarto. Buo na yung office ko. Yung studio ko. Dumating na yung isang table ko na mahaba. Kung saan. Talikuran eh. Kwento lang Kwento muna. Talikuran. Ito, podcast. Pag tumalikod ako, editing. So, yung susunod na makikita nyo, hindi na green screen. Ito, green screen lang yan. On air na yan. So, susunod, on the spot na. Bibigyan ko kayo ng mga picture. Unti-unti. Maraming salamat. Thank you sa podcast na to. Nakapagawa ko yung bahay ko. Actually, sigad yun. Sigad. Subscribe nyo yung When Tito Talks. Anything under the sun, pag-uusapan natin. Pagka nalulungkot ka na, punta ka doon. Nalulungkot ka na, gusto mong mayroong maalala, gusto mong chill lang, hindi related sa politics, go to When Tito Talks. Mag-upload tayo ng mga dyan. Maganda yung studio natin. Promise, pinaghirapan ko to, pero hindi ako nag-prosper. Si God ang nag-prosper, pinaghirapan ko lang. Trabaho ko lang. Pero si God talaga yun. Naniniwala ako doon. Okay. Maganda. Papakita ko sa inyo. Doon ko kukwento sa When Tito Talks. Punta kayo doon. Ano yun? Apart politics yun. Anything under the sun, pag-usapan natin pagka nade-demotivated ka, napunta ka doon. By the way, Jom Malone. Jom. Hindi yan ang tunay kong pangalan. Dan Jason talaga ang tunay kong pangalan. Jom lang kasi yung palayaw natin, kaya naging Jom Malone. Tapos usually, I'm better off alone. Ayan, parang ganon. Diba? Kaya Jom Alone. Teka nga. Okay, game. Saan na ba tayo? Ngayon. Shoutout sa inyo lahat. Politics tayo. Issue ng bayan natin pag-usapan. Panoorin natin. Ano ba yung unang video natin bago tayo mag-react? Habang tayo dito sa Pinas ay inaanod na ng matinding baha, may mga bansa na literal na nilagyan ng pader ang kanilang dagat pangontra sa flooding. Yun ang dapat. Yun ang dapat talaga. Actually, gano'n naman talaga dapat eh. Kaso na mahinga lang yung mga pera, yung mga pondo ng bayan ng Pilipinas sa mga politiko. May flood tunnel sa ilalim ng Tokyo. May storm gate sa Netherlands. At tayong mga Pilipino, eto, kaawa-awa. Pero ano-ano nga ba ang mga flood control system sa ibang bansa? Bakit sobrang effective nila? At kaya ba nating gayahin yung mga yon dito sa Pilipinas? Una, nandyan ang the Netherlands, na literal na matagal na sanang lumubog sa dagat. Taong 1953, nilamon ng karagatan ang Netherlands. Ang tinatawag na North Sea Flood ay kumitil ng 1,800 na tao. Dami nun 1,800? Yung sa Cebu ilan? 188. O sabihin natin almost 200. O 200 na. Ito 1,800. Pero imbis na magdasal na lang, kumilos sila. Ipinanganak ang Delta Works. Actually, mali yung word na imbis na magdasal na lang. Mali yun. Dapat magdasal talaga. Yun ang priority. Diba? Mega project na may mga series of dams, dikes, at storm surge barriers na ngayon ay tinawag na one of the 7 wonders of modern world ng American Society of Civil Engineers. Ang sistemang ito, pinoprotekta ng 3,700 kilometers of coastline. Ang pinaka-iconic sa mga project nila ay ang Maslanka Ring, isang giant storm barrier na parang automatic gate ng dagat. Kapag may bagyo o storm surge na papasok sa Rotterdam, automatic itong nagsasara. Parang sinasabihan ng dagat na hanggang dyan ka lang, bawal ka sa lupa. Tibay siguro niyan. In the 1990s, hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-advanced na flood defense system sa buong planeta. Wala yan sa Pilipinas. Imaginin mo na lang, kung may ganito tayo sa Manila Bay o Pasig River, siguro, hindi na tayo nag-FB live habang lumulubog sa baha. Maliban sa Netherlands, andyan din ang Japan. Yung flood control system nila doon, parang eksena sa sci-fi movie. Ito ang GCANS project o Metropolitan Area
via Outer Underground Discharge Channel. Grabe. Sa simpleng salita, ito ang pinakamalaking underground flood diversion facility sa mundo. Wow. Nasa ilalim ng lungsod ang mga dambuhalang tunnel na kasing laki ng 2 football field. Kaya nitong mag-imbak ng 670,000 cubic meters ng tubig. O para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 268 Olympic-sized swimming pools. Wow. Pero bakit nila ginawa yan? Ang goal nila, kapag bumuhos ang ulan, instead na lumubog ang Tokyo, diretsong pumapasok sa Sa mga ilalim. giant tunnels ang tubig. Then controlled itong nilalabas sa ilog sa ligtas na volume. Ang genius, no? Ginawa nila ito dahil alam nilang hindi nila kayang baguhin ang ulan. Pero pwede nilang baguhin ang flow ng tubig. Yun! Flood prone ang Japan at kaya nilang gumawa ng solusyon. Exactly. Ang galing nun. Ang ganda nun sinabi niya. Hindi natin mababago kung ano yung nature's call, kung ano talaga yung itinadhana, pero we can make a way of how to, to divert. Hindi issue to divert yung mga ulan. Tama naman eh. Hindi natin kayang baguhin kung uulan man, aaraw o hindi. Kasi only God can do that. Pero siguro, sinasabi na rin ni God like this one, no? In-expose ko yung flood control. So, nasa tao na yung gagawa ng paraan para tanggalin ng mga korap. Sa November 16, 17, 18, ayan si Rally for peace. Ano pa kaya tayo na binabaha kahit ambon lang? Okay, gets. Super advanced na sa ibang bansa. At yung mga binanggit ko mga bansa, mga first world countries sila. Tayo, third world. Hindi natin sila kasing yaman. Pero kahit ganon, alam mo bang may isang high-tech flood control din tayo? Pero mukhang hindi ata para sa mahihirap, kundi para sa mga may kaya. Ito ay matatagpuan sa ilalim BGC. ng Burgos Circle, BGC. May 5-story deep detention tank na kayang mag-imbak ng 22,000 cubic meters ng tubig o katumbas ng 8 Olympic-sized pools. Wow. Kapag tumaas ang tubig ulan, pumapasok ito sa underground cistern, then dahan-dahang nilalabas papunta sa Pasig River hanggang Manila Bay. Galing, di ba? Pero ito ang tanong, sino ang nakikinabang? Di yung mga taga-BGC, yung mga nakakondo, may opisina, may kape sa rooftop, habang yung mga taga-Caloocan, Malabon, Pasig, Tondo, Binabaha. tuwing ulan, mandatory swimming lesson ulit. Sabi nga ng gobyerno, tanggapin na raw natin na new normal ang baha. Pero teka, normal ba dapat ang baha? Kung may bilyong-bilyong flood control budget ang Yes. Cebu, pero nakaranas pa rin sila ng pinakamatinding flash flood sa kasaysayan dahil sa bagyong Tino. Ayon sa GMA News, umabot na sa halos 1 trillion pesos ang inalat na budget sa flood control Grabe. projects from 2023 to 2025. Ulitin ko, trilyon. Pero kahit ganun kalaki, marami pa rin ghost projects at substandard drains. Halimbawa sa Cebu, may 414 flood control projects, pero nung dumating ang bagyong Tino, parang wala rin. Parang pera lang ang dumaan sa tubo, hindi Yes. tubig baha. Kaya kahit may mga tunnels pa tayo dito sa atin, kung butas sa integridad, babaha at babaha pa rin. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang awareness contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano. Oy, maraming salamat mga kabagkano. Kung paki-subscribe niyo na lang din, minsan kumukuha rin tayo. Actually, first time ko kumuha. Magaling. In fairness, magaling. Magaling siya sa mga research. Yun yung sinasabi natin. No? Huwag niyo na kayo maniniwala pag sinabi pa rin mahirap ang Pilipinas. Puta yan na. Maawa na kayo. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Actually, mayaman po talaga tayo. Nagkataon lang na talaga yung mga project na dapat sa project na pupunta, yung mga pera na dapat sa mga project na pupunta, kahit anong project pa yan, regardless kung flood control project pa yan, kahit ano, talagang nabubutasan at napupunta sa mga iilang politiko na kurap, na doon napupunta yung mga pera. Imagine mo, nag-iipon tayo lahat through our taxes, ibibigay natin sa kanila, tapos sila, kukunin yung kalahati pampaproject. Kulang, substandard. Pwede na yan. Hindi na mahalata yan. Diba? Or else, lahat na kinuha. Gaya ng mga ghost project na completed sa papel, pero in reality, wali yan. Diba? That's more of katarantaduhan. That's more of panloloko, greediness. Alam mo yun? Greedy. Sugapa. Diba? Walang ibang inisip, kundi sarili lang niya, sariling bulsa lang. Diba? Paano na yung mga Pilipino? Yun sa ibang bansa, Netherlands, Japan. Actually, kaya naman sumabay ng Pilipinas eh.
Talagang actually, may nababasa pa nga ako, hindi nga gobyerno eh. Sindikato sa likod ng gobyerno. I'm sure nakapanood na kayo ng ganyan. Nakarinig na rin kayo ng ganyan. Pero kung iisipin mo, totoo eh. Hindi na pwede. Totoo na talaga. Totoo eh. Kasi how come walang nagagawa yung gobyerno natin despite of all na nangyayari sa Pilipinas? Kasi iisipin mo, pucha, baka naman may sindikato na sa loob niyan. Diba? Kaya nagkakaganyan. Pucha, ano bang alam mo, you have to be very careful when you have money. When you have maliit man o malaki. Kailangan maging careful tayo. Kailangan maging grateful. At tinuturo kasi sa Bible, maging grateful tayo araw-araw. Hindi naman sinabi maging greedy tayo. Hindi naman sinabi na itabi mo yan. Di baling hindi na makakain yung iba. Basta bukas. Ang malaga, bukas meron kang makain. Hindi. Di ba? Kaya give us our daily bread eh. Hindi naman sinabi, bigyan mo kami ng pang next week. Bigyan mo kami ng pang next year. Kasi hindi naman guarantee na meron ka pang next week. Hindi naman guarantee na meron ka pang next year. Kaya give us our daily bread. Ngayon. Kasi ngayon yung importante, hindi yung bukas. Hindi ka pa nga sigurado kung buhay ka pa bukas. Di ba? Pasensya na kung ganito ako klaseng political vlogger o ganito ako klaseng podcaster na, alam mo yun, I always insert faith. Kasi doon sa When Tito Talks, makikita nyo kung ano yung how pain changes my life. Doon sa When Tito Talks, doon ko lalasasabi. Dito kasi politics eh. Pero syempre, hindi maiiwasan, mai-include talaga natin, di ba? Mai-include talaga natin na mas priority, mas dapat na mas tumawag tayo sa taas. Kasi siya naman mag-e-expose ng lahat eh. Pero ito nangyayari sa atin, yun nga sinasabi ko, na baka nga hindi nag-gobyerno eh. Malamang sa malamang hindi nag-gobyerno, sindikato na yung nasa likod. Yung mga mas mayayaman, yung mga mas mapapera. Sabi ko nga sa inyo sa Tondo, dati uso pa yung mga siga-siga. Alam niyo yan, siga-siga. Ngayon hindi na uso siga sa Tondo. Ang siga sa Tondo, hindi na yung mga matatapang na kayang maglagayang kalagyan ng gripo. Hindi na ang mga siga sa kamay nilaan, yung mga may pera. Kasi metaphor yan kasi talagang pag may pera ka, siyempre kaya mo ubusin yung pera mo, magdemanda, magbaliktad ng bilhin yung prinsipyo, bilhin yung pagkatao, bilhin yung katotohanan. Nagagawa naman di ba? Sa totoo lang, nagagawa. Kaya nga favorite ng mga banyaga na magnegosyo rito Kasi talagang kayang-kaya nilang pasunurin, baliktarin. Ang hindi lang umubra dito talaga nung si Tatay Digong yung nakaupo, di ba? Next natin na video. Grabe. Now, you were very vocal about your stand in all the interviews. President Duterte has said he supported you, but he never gave out in other words, his government or his own administration's policy on mining. He never spoke of it. Well, Did he tell you what he wanted? The reason why I had decided to support him, Karen, is because during the elections, I went to all the presidential candidates, showing them what I knew, just to make sure that whoever is president doesn't kill the environment. And he was the only one that said he was very fearless and very strong. And are you disappointed now? No, I'm not disappointed because I still think, I haven't talked to him, but in all my discussions with him, he has been non-negotiable about people's welfare. Yes. Just as maybe I should go ahead. Just as a side note. As a joke. Okay. Like when I was, I was showing him the pictures and we saw how people were suffering. I don't really think he was serious. Gusto ko papatayin ko sila. And then I looked at him. I said, "Sir, mahal na mahal kita." Okay. No, but it was not the I understand. It was just the fervor of. It was indicative of his love for people and his temperament to say that if this happens. Do not destroy the environment. Follow it to a T. Wala tayong problema. Just pay the correct taxes, follow the standards. General Lopez is just doing her job. She is really a crusader.
So, that is how I would describe her persona, crusader. Kaya, sabi ko, tama yan. Kaya, bakit? Nandiyan ba si Ma'am Gina Lopez? Secretary Lopez? Ganito yan. Simpleng-simple lang, no? Pumunta siya sa Davao. Gabi na mga 1 o'clock because on the early days of my but I was hindi pa ako nag-vote. Marami na napuntahan. Ito, felicitations, congratulations. Si Ma'am pumunta twice. Every time she shows me the degradation of ito na. Tapos, 2 oras naman, mukhang hindi na matapos, sabi ko, Ma'am. Ma'am, do not be offended. Totoo man, huwag kang magalit kay, it's the truth. So, mag-aalas 3 na, you did this man, tapos, extemporaneous na, parang congressman, ito, Ma'am. Ma'am, mag-aalas 4, Ma'am. Ano kaya kung ikaw na lang ang di na? Talaga. Puta, nakakamiss yung gano'n ni Tatay Digong, no? Alam mo yun, alam mo yung pag nag-joke, ka-level lang ng naririnig mong joke sa kanto. You know, patayin kita. Gusto mo, patayin kita eh. Ganun. Di ba? Pero alam mong joke. Pero when Tatay Digong, pag si Tatay Digong yung nagsabi, joke, same level pa din. Kanto style. Pero alam mong, pag nagseryoso, medyo kakapang eh. Di ba? Saka alam mong, ginagawa niya yung trabaho yan. Yun yung nakakamiss kay Tatay Digong. Compared dito sa administrasyon na na-overwhelm lang yung mga flood control. Hindi ko makakalimutan talaga yun. No? 5,500 yung flood control natin. Nandiyan dyan lang yan. Na-overwhelm. Ayun. Bigla rin siya nagsagot ka, totoo ka? Ano ang sikya mo? Hindi yung, Siya, I will... Sa ilong galing yun, yung mga ganong klase. Kasi pagka bibig, hindi tumabala bibig. I'll ask I'll consult my family and ask my, nila. Following day, tawag siya kay may 80 Bong. Sinabong, okay na, tinanggap na. Sabi ng pamilya ko, okay na. Sabi ko, ay, bantay kayo lahat. But I would not be appointing somebody who's alien to my thinking. I would take in somebody who shares my horizons in life. Yes. Especially yung degradation ng tama yan, she's a crusader and she will continue. And dito naman lagay is the DNR is likewise directed to review all permits granted to the mining, logging and other environmental sensitive activities to ensure compliance with government standards, and if warranted, ito na yung pinakamaganda, amend, suspend, or revoke permits. Go ahead. Ganun kahigpit si Tatay Digong, di ba? Next natin ito kasi naririnig ko na pwedeng matanggal si Marcoleta sa pagkasenador. Sunodin natin ito bago tayo mag-react kay Tatay Digong sa pagkasenador. Pero bibigyan natin ng reaction yan. Napapasukin lang natin ito. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Kailangan maibalik natin. Makakabangon ang ating bansa. Pwede bang matanggal si Marcoleta bilang senador dahil nagsinungaling siya sa sose niya? So,
Sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE ni Marcoleta, nakalagay doon 0 contributions. Ibig sabihin, walang nagbigay ng pera sa kanya para sa senatorial campaign. Pero sa interview niya sa Net25, inamin niya na may mga kaibigan siyang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang 0 kasi pakiusap daw ng mga donors na huwag silang pangalanan. Pero the law is very clear. No person elected to public office shall enter upon his duties of office until he has filed the statement of contributions and expenditures herein required. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-submit ng SOSE, wala kang karapatang maupo kahit sa anong posisyon sa gobyerno, kahit na nanalo ka sa eleksyon. Ngayon, sasabihin ni Marcoleta, nag-submit naman daw siya ng SOSE. Hindi lang nga katotohanan ang nakalagay doon. Pero, nag-submit siya. Paano yan? Well, ayon sa COMELEC, ang pag-submit ng false SOSE ay katumbas ng hindi pag-file ng SOSE. At dito papasok ang quo warranto. Latin term ito na ibig sabihin, by what authority? By what authority are you holding that office? Ginagamit ito pag may taong nakaupo sa posisyon, pero wala naman talaga siyang karapatang umupo doon. Kaya, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang SOSE, at madali lang to patunayan dahil siya mismo ang umamin, ibig sabihin, hindi siya qualified para maging senator. Tanggal siya. Ganun kasimple yun. Yan. Sabi sa inyo eh. Actually, maraming naglalabasan online sa social media. Meron pa nga parang iniimbestiga, nasa COMELEC na ata. Tinitingnan ata ng COMELEC yung SOSE ni Rodante Marcoleta. Ito yan. Unang-una, grabe no? Ganun kagaling si Rodante Marcoleta para lahat ng pwedeng silipin, lahat ng pwedeng ikaso, silipin, butas, pagkakamali, regardless, ano yan eh, parang ganito yan, sa isang buong malinis na papel, lagyan mo lang ng isang tuldok, tapos tanungin mo yung mga makikita mo, ano nakikita mo? Makikita at makikita nila yung tuldok, despite the fact na napakalaki ng space na kulay white. Diba? Parang, sa dami ng ginawa mong tama, sa dami ng ginawa mong maganda, ang makikita na ng tao sa iyo yung isa, dalawa, or few na mali na nagawa mo sa buhay mo o nagawa mo sa pagka-politiko. Ganun ang iilan ng mga politiko. Crab mentality nga, ika nga, sabi nga nila, hindi maaalis na sa pagka-Pilipino. Regardless kung ano man yung gawin ni Senator Rodante Marcoleta, palabasin niya kung sino yung malalaki, sisilipin at sisilipin pa rin kung saan siya nagkamali. Sisilipin at sisilipin pa siya kung ano yung mga bagay na pwedeng ibutas sa kanya at mga pagkakamali na nagawa niya marahil or what. Sisilipin at sisilipin. At ganun talaga ang politiko. Diba? Ganun talaga. Hindi yan may iaalis sa politiko. Pero kung ikaw iisipin mo, pucha, no? Grabe, no? Parang Duterte style lang. Sa galing ng mga Duterte, lahat na binutas, lahat na sinisi. Ang estudyante blues nga ang Duterte, di ba? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan, di ba? Kay Rodante Marcoleta ganun din. Sisilipin, titignan, uungkatin, huhukayin, lahat ng pwedeng ibala, iputas sa kanya. Ngayon pa nga, diba, sinasabi na baka kung pwedeng matanggal si Rodante Marcoleta sa pagkasenador. Given, I'm sure naman, aware naman dyan si Rodante Marcoleta. Hindi yan magiging abogado at hindi yan nasa posisyon niya kung ano yung posisyon niya ngayon kung hindi magaling yung taong yan. Kung akong tatanungin, Rodante Marcoleta pa rin, solid pa rin tayo hanggang sa kay Tatay Digong. Yung reaction natin kay Tatay Digong kanina, nakakamiss, no? Yung ganong klaseng talumpati ni Tatay Digong. Magbibitaw ng joke, sigurado may matatawa. Diba? Yung same level na maiintindihan mo na parang hindi presidente yung nagsalita. Kesa naman doon sa nagsabi na, nandiyan lang yung flood control na overwhelm lang. 5,500 job mga yan. O, nagmamalaki pero tignan mo naman kung ano yung nangyari. Di ba? Tinalongges siya ng mga talagang nakaupo sa mga kanyang kabinete. Di ba? Doon ako kay Tatay Digong. Nag-joke, same level. Pero pag nag-utos talagang mahalata mong may command, may authority. Di ba? Kakabahan ka eh. Kasi akala mo okay lang, nagjo-joke, same level lang. Akala mo, kumpare mo lang. Pero putya, pag nag-utos, pati ikaw, pati mga balahibo mo sa tumbong, tatayo. Di ba? Kaysa naman yung nagsasabi, overwhelm yung project, pero hanggang ngayon, wala. Kita nyo nangyari sa Cebu. Grabe yung sa Cebu. Di ba? May nagsakripisyo na ilan na namatay.
Sabi sa inyo mayaman ng Pilipinas. Katarantaduhan yung mahirap ang Pilipinas. Diyos ko. Noon, uubra siguro yan. Yung mga ganyang klaseng naratibo ninyo na kailangan yung magbuwis. Kailangan yung mag-tax para sa proyekto ng Pilipinas na sa ganun umangat naman tayo. Diba? Kasi mahirap ang Pilipinas. Mga pambulag nila dati, di ba? Pero ngayon, tingnan mo, nalalaman at nalalaman na ng tao. Matalino na ang taong bayan. Yung mga social media tayo, nakikita na natin kung ano yung mga diversional tactics, di ba? Nakikita natin. Pero kasi ang dami pa rin nasa baba na hindi nila magets. Na kung ano yung nakita nila first hand, first sight sa social media, yung kagad yung papaniwalaan nila without giving an extra effort para investigahan kung para mag-research man lang kung tama ba yung ina-absorb nila. Marami. Kaya nga ang pangunahin pa rin social media. Kasi marami silang nabubulag dyan. Pero tayong mga mahilig magsaliksik, tinitingnan natin, ay putya, halatang AI. AI ito, lalo na AI ngayon, grabe, overuse, abuse. Pag namali-mali ka, mahinang nila lang yung mata mo, makatingin ng, ako na nga na-editor for how many years? Ako na na-editor, ako na na-podcaster, vlogger, ako na yung expose sa mga camera. Diba? Kita nyo naman sa mga tattoo ko. Minsan, nahihirapan pa ako ma-distinguish kung AI o hindi sa sobrang galing na nila. How much more yung mga hindi sanay yung mata na makatingin ng AI man o hindi. Sorry do sa words ko na mahinang nila lang yung mga mata. Sorry. Hindi, yung mga hindi lang exposed siguro doon sa mga AI, sa mga hindi. Diba? Kasi ako, expose Kaya alam ko kung ano yung differences ng AI sa tunay. Siyempre, yung iba, hindi sila expose gaano, kaya hindi nila alam. Kaya mapapaniwala ka. Kahit nga ako, minsan natatanong ko pa yung sarili ko, putya, AI ba to? Parang totoo Ang galing Diba? Minsan, makakapagpabigay na lang sa'yo ng obvious yung pagka-imposible Diba? Kunyari, yung mga nagsasayaw na pusa, yung talagang sayaw ng pusa na maayos yung formation, halatang AI kasi hindi naman kayang gawin sa totoong buhay yan. Although may mga nagsasayaw na pusa, pero konting indak lang yun. Pero yung iba, AI, yun halatang AI. Pero yung iba, depende sa sitwasyon. Kaya ang hirap Talagang mahirap magpaniwala sa social media masyado. Kaya nga dapat sa inyo, kayong mga iisipin nyo kung sino yung papaniwalaan nyo. Diba? Marami dyan. Nabibili na pati prinsipyo. Nabibili na pati katotohanan. Hindi lang boto po yung nabibili, Pati prinsipyo ngayon, nabibili na. Yung mga dating Duterte, tapos ngayon binabanata na si Duterte. Yung mga dating DDS vlogger na ngayon binabanata na mismo si Tatay Digong, pati si VP Inday Sara. Shame on you. Diba? Magkano ang halaga ng prinsipyo nyo? Diba? Ako, 2016. I would rather change the whole content of Joe Malone TV rather than magbablog sa administrasyon. No way. Pucha, may mga ibang channel ako dyan. Doon lang ako magpo-focus. Diba? Doon lang ako magpo-focus kaysa mag-vlog ako sa inyo para bibili nyo yung prinsipyo. Kung hindi, you cannot buy my principle and that is my pride. At yun din ang prinsipyo ko na hindi ibenta yung prinsipyo ko. Diba? Kasi talagang wala. Forever Tatay Digong. Kasi itong ginagawa namin, kaming mga banateros, I consider myself na banatero. Self-proclaim yan, sorry. Na binabanatan yung mga kasi hindi na kayang bilhin yung prinsipyo namin. Diba? Change content. Diba? Ang daming ways para bilhin yung prinsipyo. Magkanong halaga. Ang daming ways dyan. Trabahuhin ko na lang. Diba? Tutulungan naman ako na itong mga to. Diba? Tutulungan naman, susuportahan naman ako ng mismo nga kapwa DDS ko. Rather, hindi matutuwa Hindi matutuwa ang mga viewers ng mga DDS kung alam nilang kaya kang bilhin. 2016 hanggang ngayon, Tatay Digong pa din. Hindi na kasi para sa atin to Diba? Itong ginagawa natin, hindi na para sa atin to. Even yung ginagawa ng banateros, hindi na para sa atin to. Para sa mga anak na lang natin to. Or even to our own grandchild. Para sa kanila lang to. Tayo, baka hindi na natin abutan yung ganda Yung ginhawa, yung ano ba to? Yung ginhawa, yung raos, baka hindi na natin abutan. Pero yung mga anak, saka yung mga pamangkin, mga grandchild, mga apu-apuan natin, para sa kanila na to.
Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtangkilik, pagkikinig dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.